Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Gaano mo ba kakilala ang iyong asawa o misis? Alam mo ba kung hanggang saan ang kaya nilang gawin kapag sila ay napuno na ng galit? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang misis na nabulag ng galit dahil sa kani-kanilang mga mister. At ang kanilang mga galit ay nauwi sa kalunos-lunos na krimen. Ang unang babae sa ating kwento ay kinilalang si Nurima Julie, 34 years old. Nagmula siya sa bansang Malaysia. Pangpito sa 9 na magkakapatid si Nurima. At dahil sa hirap ng buhay, ang tangi lang natapos ng babae ay kalahati ng high school. Paborito si Nurima ng kanyang tatay. Kaya kahit siya ay babae, si Nurima ay tinuruan ng kanyang ama ng mga gawaing panglalaki tulad ng pagdadrive at pagkukumpuni ng mga bagay sa bahay. At dahil hindi nag-aral, naging laman si Nurima ng kalye. Palagi siyang sumasama sa kanyang mga kaibigan tuwing gabi para umattend ng mga festival ng iba't ibang mga lugar. Hanggang isang gabi nakilala ni Nurima si Norman Bacaratu, na halos doble ang edad ni Norman kay Nurima. At dahil nasa isang kasiyahan, hindi na iwasan ang pag-inom ng alak. Naparami ang inom ni Nurima noon at sumama siya kay Norman. May nangyari sa kanilang dalawa at napagtanto lamang ni Nurima ang lahat ng siya ay nagising kinabukasan. Makalipas ang ilang buwan, napansin ni Nurima ang pagbabago sa kanyang katawan. Gamit ang isang test, napag-alaman ni Nurima na siya ay nagdadalang tao. At ang nasa isip lamang niyang ama ng kanyang dinadala ay walang iba kundi si Norman. Sinabi ni Nurima sa kanyang mga magulang ang nangyari at hinanap ng kanyang pamilya ang lalaki. Nang nakaharap nila ang lalaki, pinilit nila si Norman na panagutan si Nurima at sila ay magpakasal. Agad namang pumayag si Norman sa gusto ng mga magulang ni Nurima. Kaya naman matapos ang isang buwan, ikinasal na sina Norman at Nurima ng taong 2015. At ang anak nila ay kambal na lalaki. Tumira ang mag-asawa sa isang bahay at nagtrabaho bilang construction worker si Norman. Nang sumunod na taon, nagkaroon muli ng anak na lalaki sina Norman at Nurima. Nag-sideline naman si Nurima noon bilang helper sa iba't ibang mga bahay. At sa sumunod na taon, muling nagkaroon na naman si Norman at Nurima ng anak na lalaki. At dahil sa lumalaking pamilya, hindi na sumasapat ang sahod ng mag-asawa para sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Kaya naman dito na nagsimula ang problemang pinansyal sa pamilya ni Norman at Nurima. Napadalas na din ang away ng dalawa at para makatulong sa gastusin, nag-apply bilang lady driver si Nurima sa isang ride-hailing app. Natanggap naman ang babae sa trabaho at napakasaya nga ni Nurima. Hindi naman naging maganda ang pagtanggap ni Norman sa pagkakaroon ng trabaho ni Nurima. Pakiramdam kasi ni Norman na aapakan na ni Nurima ang kanyang ego dahil mas malaki ang kinikita ng babae kaysa sa kanya. At taong 2018 naman nang biyayaan sina Nurima at Norman ng anak na babae. Pansamantalang huminto si Nurima sa pagtatrabaho dahil sa kanyang pagbubuntis. Matapos manganak, bumalik na agad sa pagtatrabaho si Nurima. Naiwan naman kay Norman ang pag-aalaga sa kanilang mga anak dahil tumigil na ang lalaki sa pagtatrabaho dahil sa kanyang edad. Mula noon, hindi na naging maganda pa ang relasyon ni Nurima at Norman. Mas madalas na nga ang kanilang pag-aaway. Minsan, inaakusan pa nga ni Norman si Nurima na may ibang lalaki. At sa pagdaan ng panahon, napuno na si Nurima sa paghihinala sa kanya ni Norman. Kaya naman nakipaghiwalay na si Nurima kay Norman at wala namang nagawa ang lalaki kundi umalis na kanilang bahay. August 2018, nang nakapagpagawa na si Nurima ng kanyang sariling bahay para sa kanilang pamilya. Masaya nga ang babae kahit na mag-isa lang niyang itinaguyod ang kanyang mga anak. At para mandagdagan ang kanyang kita, naging online seller din si Nurima ng taong 2021. Iba't ibang mga gamit at bagay ang tinda ni Nurima. Taong 2022 nang nakatagpo si Nurima ng bagong pag-ibig. At ang lalaki ay tumira na din sa bahay ni Nurima kasama ang kanyang mga anak. Masaya si Nurima dahil maganda ang kanyang trabaho. Mayroon siyang negosyo, mapagmahal na mga anak at mayroon pang taong nagmamahal sa kanya. Subalit ang tahimik na buhay ni Nurima ay nabulabog nang nalaman ng kanyang asawa na si Norman ang tungkol sa kanyang bagong boyfriend.
Simula noon, halos araw-araw nang nanggugulo si Norman sa bahay ni Norima. Hindi matanggap ni Norman na may ibang lalaking kasama ang kanyang mga anak. At ang dahilan nga ni Norman, hindi naman sila hiwalay ni Norima kaya walang karapatan mang lalaki ang kanyang asawa. May pagkakataon na hindi na nakakabiyahe si Norima dahil sa panggugulo ni Norman. Napabayaan na din niya ang kanyang mga tinitinda. Kaya para matahimik si Norima, isang plano ang kanyang binuo. Hiniling ni Norima ang tulong ng kanyang brother-in-law na si Saddam Kiram, 31 years old. Plano ni Norima na patayin na si Norma nang sa gayon ay wala nang maging balakid sa kanyang masaya niyang buhay. Pumayag naman si Saddam nang sabihin ni Norima na sinasaktan siya noon ni Norman nang sila ay nagsasama pa. January 13, 2023, alam ni Norima na dadating si Norman sa kanilang bahay. Kaya naman pinaiwan na muna niya ang kanyang mga anak sa kanyang mga kamag-anak at pinaalis na muna ang kanyang boyfriend. Nang nasa loob na si Norman ng bahay, pumayag na si Norima na makipag-usap sa kanya. Subalit ang hindi alam ng lalaki, nag-aantay lamang pala si Norima ng tamang pagkakataon para siya ay hampasin sa ulo ng kanyang dating asawa. Pagpasok sa bahay at pagkaumpo ni Norman, din na nga siya pinalo ni Norima ng bakal. Agad namang nawala ng malay ang lalaki. Dinala ni Saddam at Norima ang walang malay na si Norman sa kotse. Nang kinagabihan, dinala nila si Norman sa damuhan sa loob ng isang oil palm plantation. At habang nasa kotse, sinuksak ni Norima ang kanyang dating asawa na naging dahilan kung bakit nasawi agad ang lalaki. Iniwan ni Norami at Saddam ang labi ni Norman sa damuhan sa plantation. At January 15, 2023, may isang residenteng nangangaso ang nakadiskubri sa labi ni Norman. Agad nagsimula ng investigasyon ang mga pulis dahil baka sa leeg ng biktima ang pinsala ng pananakal. Agad silang nagpunta sa bahay ng dating asawa ni Norman na si Norima. Itinanggi naman ng babae na may alam siya sa nangyari dahil sinabi niya na siya ay nasa trabaho nang mangyari ang krimen. Subalit isang kapitbahay ni Norima ang nagsabi sa mga pulis na nang January 13, huli niyang nakita si Norman at ito ay pumasok sa bahay ni Norima. At dahil doon, dinala sa police station si Norima para questioning. At dahil sa pressure ng mga pulis ay umami na ang babae sa nangyaring krimen. Ayon kay Norima, nagawa niyang patayin si Norman dahil ayaw nitong tumigil sa panggugulo sa kanyang mga anak. Itinuro din ni Norima ang kanyang kasabwat na si Saddam. At January 20 nang inaresto nga si Norima at Saddam dahil sa kanilang ginawang krimen. Umamin din si Saddam sa participation niya sa krimen. Kinasuhan ang dalawa ng premeditated murder at ikinulong. April 14, 2025, matapos ang 2 taon, dumating na ang unang trial ni Norami at Saddam. Napawalang sala naman si Saddam sa kaso at sinabi ng judge na nakulong naman ang lalaki ng halos 2 taon. At naniniwala ang judge na sapat na ang 2 taong pagkakulong para siya ay mapawalang sala at pagbayaran niya ang kanyang nagawang pagpatay kay Norman. Samantala, si Norami naman ay napatunayan ngang mastermind sa nangyaring pagpatay at napatunayan siyang guilty sa pagpatay nga sa asawa niyang si Norman at siya ay hinatulan ng 20 years sa pagkakulong. Ang babae sa ating pangalawang kwento ay kinilalang si Ana Claudia Flor, 36 years old. Si Ana ay nagmula sa Brazil at mayroon siyang 5 mga kapatid. Bata pa lamang si Ana, mahilig na siya sa pagpapaganda at pag-aayos ng buhok. Matapos ngang makapagtapos ng pag-aaral, nagtrabaho bilang isang sales representative si Ana. Habang nagtatrabaho, nakilala ni Ana ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Tony Da Silva Flor, 38 years old. Siya ay isang empleyado lamang noon at tila nga na love at first sight si Tony kay Ana. Agad namang sinabi ni Tony kay Ana ang kanyang intensyon sa babae. Nakita naman ni Ana na si Tony ay katulad niyang masipag, may pangarap at matalino. Kaya naman hindi nagtagal naging malapit na magkaibigan ang dalawa. At sa pagdaan nga ng panahon nagkaroon na ng relasyon sina Ana at Tony. At makalipas lamang ang 1 taon, ikinasal na nga sina Ana at Tony. Nagkaroon ng 3 anak na babae ang dalawa. At dahil sa lumalaki nilang pamilya, nag-isip na si Tony ng paraan para kumita ng mas malaki. Lakas loob na nagtayo si Tony ng isang negosyo.
ang kumpanya na nagsusupply sa mga supermarket sa kanilang lungsod. At hindi nagtagal, naging malago nga ang business na ito ni Tony. Sa pagdaan ng mga buwan, mabilis na naging sikat at mayaman na negosyante si Tony. Nang panahon din na iyon, itinayo na ni Ana ang kanyang online store ng mga pampakulay at pagpapaganda sa buhok. Sa kabila ng kanyang busy na schedule, nagawa pa din ni Tony na bigyan ng oras ang kanyang asawa. Iminungkahi ni Tony kay Ana na palakihin nila ang kanyang negosyo. Sa bawat gagawin ni Ana para sa negosyo, nandun si Tony para gumabay sa kanya. Tinulungan ni Tony si Ana na mas matuto sa mundo ng pagnenegosyo. Kaya hindi nagtagal parehong naging matagumpay na negosyante ang mag-asawa. Napag-aral nila ang kanilang mga anak sa magandang eskwelahan at nakabili ng mga ari-arian. Dahil sa kanilang pagsusumikap, hindi nagkaroon sina Ana at Tony ng problemang pinansyal. Talaga nga namang masasabi na perpekto ang pamilya ni na Ana at Tony. Pero ang kasiyahan nito ay unti-unting napalitan ng alitan sa pagitan ng mag-asawa ng taong 2019. Ito ay dahil isang beses na nahuli ni Tony si Ana na may kausap na ibang lalaki sa kanyang cellphone. Sweet na sweet ang usapang ng dalawa kaya agad na naghinala si Tony na may kalaguyo ang kanyang misis. Hindi naman inamin ni Ana ang bintang na ito ni Tony, pero sigurado si Tony na tama ang kanyang hinala sa kanyang asawa. Nakita kasi mismo ni Tony ang mga larawan ni Ana kasama ang ibang lalaki. Galit na galit si Tony kay Ana dahil sa pangloloko nito sa kanya. Nag-away ang mag-asawa at hindi sinasadyang nasaktan ni Tony si Ana. Matapos ang alitan, umalis si Ana at nag-file ng report sa mga pulis. Sinabi ni Ana sa mga pulis na sinasaktan siya ni Tony at kainasuhan niya nga ang kanyang mister. Pero nang tinanong na si Ana ng investigador, inurong na lamang niya ang kaso. Sunod namang nakipagkita si Ana sa kanyang kaibigan na si Idayan, isang manicurista. Sinabi ni Ana kay Idayan na kailangan niya ng taong kayang patayin ang kanyang asawang si Tony. Tinanong naman ni Idayan si Ana bakit niya gustong ipapatay ang kanyang asawa. Sumagot naman si Ana at sinabing hindi na niya kayang makasama pa si Tony dahil ito ay sinasaktan siya. Nabanggit naman ni Idayan na mayroon siyang kakilala na kayang gawin ang gustong ipagawa ni Ana. At dito na nga sinabi ni Ana na babalikan na muna niya si Idayan dahil pag-iisipan niya ang tungkol sa pagpatay niya kay Tony. At ng April 2019 nang aksidenteng nalaman ni Ana na ang yaman ng kanyang asawang si Tony ay nasa 80 million pesos. Kaya naman naisip ni Ana na kung mamamatay si Tony, sa kanya mapupunta ang lahat ng pera nito at hindi na niya makakasama pa ang lalaki. Kaya naman January 2020, nang nakipagkita si Ana at si Idayan sa mga lalaki na si Igor Espinosa, 26 years old, Will at Dilton. Agad namang plinano ng apat ang pagpatay kay Tony. At si Igor ang magsisilbing gunman. Si Will ang lookout at si Dilton naman ang susubaybay sa schedule ni Tony para matukoy nila ang tamang oras kung kailan papatayin ang lalaki. Si Ana na din mismo ang nagbigay kay Igor ng baril na kanyang gagamitin. At makalipas ang ilang buwan, isinagawa na nga nila ang kanilang masamang plano. August 11, 2020, nang dumating si Tony sa isang gym para sa kanyang usual gym schedule. Habang si Tony ay nasa tapat ng gym, bigla na lang siyang nilapitan ni Igor. Gumagamit noon si Tony ng cellphone nang tanungin siya ng lalaki kung siya ba ang federal police na si Michael. Aktong sasagot na dapat si Tony nang bigla na lamang siyang barilin ni Igor. At ilang beses binaril ng gunman ang lalaki. Nagawa namang makatakbo ng biktima papasok ng gym para humingi ng saklolo. At mabilis namang tumakas ang mga gunman. Sinugod sa ospital si Tony at may malay pa siya ng mga oras na iyon. At 2 araw nga siyang nanatili sa ospital. Subalit kahit na ginawa na ng mga doktor ang lahat, binawian na ng buhay si Tony ng August 13. At dahil sa nangyari, nagsimula ang mga pulis ng investigasyon sa sinapit ng negosyante. Na-interview ng mga pulis ang mga witness sa krimen. Ayon sa kanila, bandang 7:00 ng umaga nang nakita nila si Tony na dumating sa gym. Pero bago pa man iyon, ang gunman ay nakasakay na sa isang motor at nauna nang dumating kay Tony. Ang suspect ay nakaupo nga lang sa kanyang motor, walang suot na helmet at tila may inaantay. Lahat ng mga tao sa paligid ng gym ay nagulat nang narinig ang mga putok ng mga baril.
Nakuha naman ng mga pulis ang larawan na kuha ng CCTV kung saan nakita si Tony na pumasok sa gym matapos siyang mabaril. Pero hindi naman nagip sa larawan ang suspect. Labis naman ang pighati ni Ana sa sinapit ng kanyang pinakamamahal na asawa. Ang pamilya ni Tony ay nagulat at walang maisip na taong gustong patayin si Tony. Pero imbis na maging isang malungkot na balo, napansin ng mga pulis ang atensyon ni Ana ay nasa investigasyon. Tanong ng tanong ang babae kung nahuli na ba ang suspect sa pumatay kay Tony. At dumaan nga ang mga araw, hindi na nahanap pa ang mga suspect. Nag-post naman si Ana tungkol sa pagmamahal niya kay Tony at nagsuot ng t-shirt na nagsasabing hustisya para kay Tony. Nagkaroon nga ng update ang kaso matapos ang halos isang taon. Ito ay dahil sa tip na natanggap ng mga pulis. At ayon sa tumawag na individual, may nakasama siyang lalaki sa isang inuman. Nang nalasing na raw ang lalaki, ipinagyabang niya na pumatay siya ng isang jiu-jitsu fighter dahil sa utos ng asawa nito. Kaya naman nagkaroon ng idea ang mga pulis kung sino ang sinasabing jiu-jitsu fighter na ito. At nalaman nga nila na ito ay walang iba kundi si Tony. Dahil si Tony pala ay kilalang jiu-jitsu fighter sa kanilang lugar. August 10, 2021 nang naaresto ng mga pulis ang gunman na pumatay kay Tony na si Igor. Agad namang inamin ni Igor ang nangyaring krimen. Pero iginit niya na wala siyang personal na galit kay Tony dahil ang totoo raw, ang nagpapatay sa biktima ay ang asawa mismo nito na si Ana. Inamin ni Igor na nangako si Ana sa kanya na babayaran siya ng 578,000 pesos. Pero ang natanggap lamang niyang pera mula sa babae ay 193,000 pesos. Itinuro naman ni Igor ang kanyang kasabwat na sina Will, Idayan at Delton. At ng araw na iyon, inaresto na din ang tatlo. August 19, 2021 naman nang inaresto ng mga pulis ang mastermind ng krimen na si Ana. Dinala siya sa police station pero itinanggi niya ang krimen. Giit ni Ana sa mga pulis, siya ay inosente at wala siyang kinalaman sa pagpatay sa kanyang mister. Subalit itinuro ni na Igor, Will, Idayan at Delton si Ana kaya ikinulong siya ng mga pulis. Ang mga suspect na sina Ana, Igor, Will at Idayan at Delton ay kinasuhan ng qualified homicide at ikinulong. Taong 2020 ang naging unang trial nga ni na Ana, Igor, Will, Idayan at Delton. Tumistigo naman laban kay Igor ang kanyang nanay at girlfriend. Ay mismo sa dalawang babae, inamin sa kanila ni Igor na may napatay siyang negosyante. Nakuha naman ang mga cellphone ng suspect at nakita nga dito ang palitan ng mga mensahe na nagsasabing pinagplanuhan nga nila ang pagpatay kay Tony. Ipinakita naman ng prosecution ang ebidensya na si Ana ay makakakuha ng 40 million pesos kapag namatay si Tony. Naniniwala ang prosecution na isa sa motibo ni Ana na patayin ang kanyang asawa ay para makuha nga ang yaman nito. Sa huli, ang mga suspect na sina Ana, Igor, Will, Idayan at Delton ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Tony. Sina Will, Idayan at Delton ay hinatulan ng 16 years na pagkakulong. Si Igor naman, ang gunman, ay hinatulan ng 18 years sa pagkakulong. At ang mastermind naman na si Ana na nag-utos para ipapatay ang kanyang asawa ay hinatulan ng 22 years na pagkakakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!